'Di ba? Hindi natin naramdaman. So, itong mga pambubudol, tigil-tigilan na kasi lumalabas at lumalabas eh. Hindi natin kailangan tayo ang magpreba. Ayan, 'di ba? Biglang bumagyo. Ano ba 'yon? Signos Basura galing sa naman, taas? hindi naman bago yan talaga. Yan naman talaga sa matagal na panahon ang nagkukos din ng mga pagbaha lalo na dito sa Metro Manila. And lagi rin nating isisi yung mga basura dito sa flood control project. Di ko lang alam, Itong mama. administrasyon, kulang ng aksyon. Pwede mo namang gawing alam mo yung yan nagalit na naman ako. Yung truck na ganyan. Ako biro mo para kang kwan eh. Parang ito ang amo, ikaw diyan. Oo, lumapit ka sa amin, bibigyan ka namin. 'Di ba? Hindi natin naramdaman. So, itong mga pambubudol, tigil-tigilan na kasi lumalabas at lumalabas eh. Hindi natin kailangan tayo ang magpreba. Ayan, 'di ba? Biglang bumagyo. Ano ba 'yon? Signos galing sa taas? Nakita natin anong uring leader meron tayo. Yan talagang napakasakit maging Pilipino sa panahong ito. Yun. Mhm. Okay, meron ka. Partner, Sige. Baka may tanong ka. Oh, marami pa akong tanong dito kay Mamalu. Okay, Mamalu, 'di ba? Nabanggit niya 5,000, 500 ang nakumpleto at meron pang mga ginagawa na mga flood control project. Kahapon doon sa briefing, yung nanguna siya doon sa NDRRMC, may nabanggit siya doon sa flood control. Di ko lang alam kung bakit hindi ba ito natanong ng mga reporter, no. Pero siya mismo nagpahayag na meron dang flood control na nabangga ng barko. Ngayon medyo mas malinaw-linaw yung kanyang pahayag ngayon kung ano na ang resulta. Batay dito sa ambush interview ata ito, ngayong araw na ito sa kanyang pag-iikot sa Kamanava area, nabanggit niya, and I quote, sabi niya dito, mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero, climate change. This is what the effects of climate change. Meron pa siyang sinisi. Okay? Sinisi din niya yung sa basura. Sabi nga niya dito, sana matuto naman ang tao. Huwag kayong magtatapon ng basura dahil ang basura, yun ang nagbabara sa mga pump natin kaya hindi kasing effective na pwede. Okay? Basura ang dahilan. Tama ba itong pagrarason na ito, ma'am? Considering yung basura naman, hindi naman bago yan talaga. Yan naman talaga sa matagal na panahon ang nagkukos din ng mga pagbaha lalo na dito sa Metro Manila. And lagi rin nating isisi yung mga basura dito sa flood control project. Di ko lang alam, mama. Ano ba sa tingin niyo po? Una, yun sa climate change, kaya nga tayo nag-build ng protocols at maging resilient diyan sa climate change. Pinaplano, hindi ginagawang rason ang climate change kung bakit nagkaganito. Planuhin. Ang alam ko, tayo ang mag-host, pinagmalaki niya yon, tayo ang mag-host ng isang international conference tungkol sa climate change. So, hindi lang yan lip service. Ngayon, yun dun sa basura. Dapat, again, responsibilidad yan ng LGU. Pero, dapat nakikita rin ng MMDA. Kasi alam mo, ang LGU, specific lang yan sa jurisdiction niya. Yung boundaries ng Quezon City, Manila, kanino yan? 'Di ba? At dapat nangongolekta. Kung nangongolekta, merong lalagyan. Nabalitaan ko, ewan ko kay si Dan, taga Pampanga, yun daw landfill sa Pampanga, sasarhan. Yung nasa Clark. Pag sinara mo yan, saan mo ilalagay ang lahat? Ang tagal na niyan, ha? Walang solusyon. So bakit hindi ilista? Ano ba problema natin? Ano ang solusyon? Marching orders, Mr. President, gawin nyo to. Alam mo, meron tayong engineering brigade sa Army. Pwedeng itap. Alam mo, may mga ahensya ng gobyerno na pwede mong itap para mapabilis ang trabaho. Pero to blame ang basura and to blame climate change, di i-blame mo na rin ang Diyos. 'Di ba? Na
kaya umulan ay dahil sa kanya. Pinaghahandaan natin yon. Dapat. Kita mo yan, no? Yung ganyang alon, ay nakikita ko lang yan sa mga beach at saka sa pag high tide, di ba? Pero pag ganyan, ay talagang katulad nung reclamation. Itutuloy ba yon o hindi? Di ba meron siyang zona na sinabi niya, itigil ang mga reclamation. Ano nangyari? Para rin yung Pogo. Effective today, wala nang Pogo. O hindi man lang sinabi sa kanya, sir, iba na ho ang pangalan ng Pogo. Tama nga naman, walang Pogo, pinalitan lang ng pangalan. Oo, tapos ngayon meron kang si Pagcor nag-a-appeal yung 12. Papayaan na daw yung 12. Ang tanong ko, Mr. Tenko, sino ba nagpasok ng 12? Eto pa ma'am, dagdag ko rin. Ang nabanggit din niya, sabi niya dito, nasasapawan, marami ng flood control project pero nasapawan sa dami ng tubig. So we have to re-examine some of the designs of our flood control. Kasi nga, for sure, itong 5,500 flood control project ang pinagmamalaki niya sa kanyang pamumuno. 2 years, in 2 years time. So ang tanong ko dito, di po ba, pag naglalaan ka ng pondo, nabanggit mo nga, kasi itong climate change, ano na ito, hindi ito parang ngayon lang narinig natin. Yung mga basura, hindi ito ngayon lang din narinig natin na nagkokos. Kahit nung elementary pa ako, tinuturo na yan, huwag magtapon ng basura, huwag magtapon ng basura sa tamang tapunan, di ba? At hindi lang kung kahit saan-saan. So kumbaga, di ba, kasama ito sa mga pag-aaral. Bago ka gumawa ng proyekto, may mga pag-aaral muna, may mga pagpaplano muna para ganito, ganyan. Tapos sasabihin na naman, nasapawan sa dami na naman ng tubig. So kumbaga, hindi ba dumaan sa matanding pag-aaral bago magsagawa ng ang mismong mga proyekto? Diba? Sa may Montalban, Rizal po yan. Kabahayan po yan. Parang naging instant ilog tsaka instant wave waterfalls. Pool. No. Di ba? Kaya alam mo, nakakapanglumo pag nakita mo yan kasi parang na ba tayo? Ganito na lang ba tayo? Palakas na lang ba ng palakas ang dagos-dos ng tubig? Kahit mataas ang bahay mo, pag lumapit sa baitang na medyo delikado, anong gagawin mo? 'Di ba? Napakahirap, tapos walang pinag-uusapan na may insurance tayo, bibigyan kayo ng kung sino mang ahensya sa gobyerno. Yung mga nasalanta, nasira ang mga bahay na ganyan. Bakit walang announcement kaagad? Hindi na bang ito ngayon lang, 'di ba? Yung mga may libreng yero, pako, bla bla bla, ikukunin dito sa Pag-ibig Fund ba yan? Ngayon yung mga nagkasakit, PhilHealth, mag-offer ng assistance, wala. Parang tayo, nagpatuyo ng ating mga gamit, pag natuyo, ipapasok natin, kukumpunihin ng tayo-tayo eh. Yun ang nalulungkot ako. Tayo-tayo ang nagtutulungan, tayo-tayo sa pamilya. Ba't ako nagbayad ng tax? 'Di ba? Kaya ka nga nagbayad ng tax para ang gobyerno matulungan ka. Ngayon, ang mga tao naghihintay, wag na nating dalhin dyan sa ayuda, yung mga pamigay-bigay. Pero ano yung programa? Post-Katrina. Number 1, insurance to those whose vehicles were ganyan. Number 2, health insurance to those who will be sick. Dapat may ganon. At saka alam mo yan, yung pamimigay na yan. Kawawa naman ang mga Pilipino. Tinan nyo. Diba? Kaya ang Pilipinong botante naghahanap ng white horse. Yung white horse na susulban ng lahat ng problema. Tatatuhin mo ba ang Pilipinong ganyan? Hindi ba dapat meron ka ng advance team? Ginagawa lang kita mo. Meron pang meron pang camera at lahat eh. Bakit hindi mo ibaba sa isang lugar na andon nakasalansan yung mga tulong at dinidistribute ng maayos? Hindi yung biro mo baha pa yan, lulusong pa sila ulit sa baha. Magkakagulo, hindi pa proper yung Diba? Pero ito ma'am, nakakakawa kung ganyan ang tingin mo sa mga botante. Opo. Pero ma'am, sabi naman dito ng government, nakahanda naman silang umutang $500 million
merong standby credit line. Yun lang yata yung solusyon nila, ma'am. Wala na dun sa specifics. Basta meron kaming utangin sa World Bank. Alam mo, again, sila ang nagsabi na 83% of the budget was released first quarter of this year. Which means 17% ang naipon, ang naiiwan na lang. Kaya nga ang tanong ko, paano pag nagkaroon ng dilubyo? Saan kayo kukuha ng pera? Ito, perfect example. 17% ang naiiwan sa 5 trillion na budget. Kung naibaba, kung totoo yung sinasabi nila na 83% na ibaba, bakit hindi makakilos na mabilis ang mga ahensya? Nasa inyo na yung pondo eh. 'Di ba? Ayun, alam mo, it's one thing to say it, another thing to actually act on it. At itong administrasyon, kulang ng aksyon. Pwede mo namang gawing alam mo yan, nagalit na naman ako. Yung truck na ganyan. Ako, biro mo para kang kwan eh. Parang ito ang amo, ikaw diyan. Oo, lumapit ka sa amin, bibigyan ka namin. Ganun ba ang tingin nyo sa taong bayan? Diba? Tsaka yung ibang mga kababayan natin baka magrereklamo. Bakit dumain kami sa pila tapos mayroong mga ganito, ganyan na mga rekisitos tapos yun, nagbigay lang si President, pwede naman agad matanggap. Bakit ganito? Hindi na pantay-pantay yung pagbibigay ng tulong. Magrereklamo na naman. At saka ilan yung mabibigyan mo na from the truck? Sige nga. Hindi kaya magkagulo pa yan? So, I mean, these things, kung plano mo, kahit wala ka dyan, na o-operate yung plano, maayos ang distribution, di ba?